Sa iba pang balita, ilang araw na lamang muli na naman nating gugunitain ang makasaysayang People Power 1. Dito, milyon-milyong kababayan natin ang nakibaka para makamit ang kalayaan ng bansa. Halina't balikan natin ang makasaysayang tagpo noong 1986. Balitaan mo kami, Marcia Tanel. Ang Epifanio de los Santos o mas kilala bilang EDSA ay isa sa mga may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pangunahing lansangan na ito ay minsan naging saksi sa pagkakaisa nating mga Pilipino laban sa diktatorial na pamahalaan ng dating Presidenteng Ferdinand Marcos. Tinatayang umabot sa 1 hanggang 3 milyong katao ang nagtipon-tipon dito noong ika-22 hanggang 25 araw ng Pebrero taong 1986 para sa makasaysayang EDSA People Power Revolution. Ang batas militar na nagpahirap sa maraming Pilipino, ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong ika-21 ng Agosto taong 1983 at ang malawakang pandaraya sa snap election noong ika-7 ng Pebrero taong 1986 kung saan tumakbo ang asawa ni Ninoy na si Corazon Cory Aquino bilang presidente, ang mga naging ugat ng mapayapang revolusyon sa EDSA. Samantala, ang orihinal na kahabaan ng EDSA na umaabot sa 54 na kilometro ay nagsisimula sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan patungo sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati at nagtatapos sa Rotonda malapit sa isang mall sa Pasay. Unang kinilala ang EDSA bilang North and South Circumferential Road noong 1940 sa ilalim ng pamahalaan ng dating Presidenteng Manuel L. Quezon. Noong ika-7 ng Abril taong 1999 ay tinawag itong Epifanio de los Santos Avenue bilang parangal kay Epifanio de los Santos na isang Pilipinong manananggol at mananalaysay. Ang paparating na ika-28 anibersaryo ng EDSA Revolution ay gaganapin sa Malacanang sa kauna-unahang pagkakataon upang magbigay daan sa sinimulang konstruksyon ng Skyway 3 sa EDSA. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Marcia Tanel.